17, nagpadayag nga dunay 42 ka henerasyon nga giisgutan sa Biblia. Apan kung ato kining himay-himayon sa pagtuki niini gikan sa unang henerasyon kang Abraham, adunay 14 ka henerasyon ngadto kang David, adunay 14 ka henerasyon hangtod sa paglalin nila ngadto sa Babylonia, hangtod kang Kristo adunay 14, apan kung siksikon o tinagsaon pagsusi adunay 41 lang ka henerasyon hangtod kang Jesus. Kinsa ba at ika-42 na henerasyon? Kini ang Revelation of Grace. Kauman si Brother Ong Impang magatuki niini ang revelasyon sa grasya sa Diyos. Revelation. Salamat kay Jim Trosser. Shout out to Jeremy. Mayong buntag niya o sa tanan naming mga kaubanan. Di parking ta kadiyot diri sa landong Jutay Migson mintras dili kayo init kay naikahoy ba. Day kasanga nag live tao niya pating inita nawa ang cellphone kay tungos ka init maghapit bubuto ba. Shout out kay Pastor Junjun na Biloy sa France o kang Sir Benjamin Biloy sa Ubay uban sa tibok pamilya o shout out kay Pastor Mil nga daghang kayong putput diha nga binulad. Shout out kay Rosel o sa tanan natong mga higala, mga igsono sa Ubay. Ato sabgi shout out bisan pa si Pastor Balintos, Chris Balintos sa Talibon. Basta lahat, mga kapatid, shout out kay Marilisha no nga bag-ong gibakunahan no. Duha ka bakuna yun no. Flu vaccine o kantong pneumo no. Dili pud sayon no. Atong gi-shout out pud ang atong mga higala no sa Maribilis Dawis kay Mona, Mon o kay Jili, salamat Ji, Swiko no kang Jisa o kang Charmin, mayong buntag diha Charmin no ug sa tanan natong mga kaigsunan Binicio kang Ligling, siya pa kang Prido ug Daling, mayong buntag kaniyong tanan bro ug kang Joshua, kang Abraham ug sa tanan natong mga higala, mga igsoon, mga amigo, mga amigas no. Atong i-shout out pod bisan pa si Aquamarine no nga nisira na daw ang sa to nisira bro. Chika pa si Rizam. Atong i-shout out po si Jimmy Bugayto sa Cortez. Atong praise the Lord ang atong i-shout out po bisan pa si Bimbim sa Manila o si Brennan sa Santa Catalina no kakaibi yung kay Victor Contemplacion no. Shout out kay Chanida dia o payong buntag sa tanan, mga higala, mga amigo. Kay Brother Enrique sa Cebu no Bugo o kang Reverend Sino Pinkian. Mga iksyon na Revelation of Grace na nagapadayon kini o naga pasundayag. Dili na mapugnan ang kahimtang no? Makalilibog ang kahimtang sa sitwasyon sa atong tibok nasud nga kalibutan. Because everything in the ground zero is taranta yun, may so mataranta yun no? Paranoia ba sa English. Pagiksonan. Tungod kay gisolbad na ang problema ni Jesus, bago pa lang ta nagsaulog sa atong Semana Santa, pagkamatay sa atong Ginoo, pagkalubong sa Buday Gloria o pagkabanhaw. No? Celebration naman na, dili man na siya kuan no? Sige, celebrar na at least gibalik-balik sa mga Pilipino. Pero wala gyapon may pikto ang gibuhat ni Kristo. Kay kung ato ning gibalik-balik sa ulog na to, the more unta nga mo tuhop ba mo inculcate sa atong utok may son. Because the Son of God having abolished death, ang anak sa Dios yan ang gi-abolish kanang abolish may son murag sa bilaing termino ang abolish no. Yeah, destroyed past tense Satan who has the might of death. Iyang gilaglag ang kaaway, the adversary, nga naay gahom
sa pagpangilad. Gahom sa kamatayon. So the Son of God has abolished death and destroyed Satan, who has the might of death. Second Timothy igsoon. Sa 2 Timothy 1:10 says that the Son of God has abolished past tense, naidi, no? Death. And Hebrews 2:14 says, mga kaigsoon, the Son of God has destroyed past tense yapon the devil. Humana ba? It's done. Was the might of death. So these two verses give us clear version that after the Son of God came, after the Son of God gave himself as propitiation, mga kaigsunan, it's done. He abolished death and destroyed the source of death. Gilaglag niya ang tinubdan sa kamatayan, mga kaigsunan. And who has the might of death? Na ay gahom kusog. So, the Bible reveals that the Son of God released life. Mo na yung sekreto igsoon. Kay kung dili na to ni siya gakson, dili na to ni siya pagtaga igsoon. Yes, mituta nga destroyed, mituta nga abolished na, pero if we will not grasp the reality igsoon that God released life and imparted, mga kaigsuonan, this life to His chosen people. Haka-haka, ang atua, mituot ha, pero wala na to ni kinasing-kasing, wala na to ni sa tinudalay, mga kaigsuonan. John 12 verse 24, Jesus speaks of the grain of wheat who died to release his life to produce as many grains. Kung imong tanawon ang Ebanghelyo ni San Juan 12 versikulo 24, ang Kristo naghisgot igsoon sa usa ka liso nga mamatay kini siya o niya mahulog sa yuta ug mugitib ang binhi, no? What's the purpose? To release life and to produce as many grains. Ang aton hibawan, matay ra si Jesus, pero Christ produce church, Christ produce life, Christ produce grains, may John. And John 9:10 verse 34 says, not only the blood, may John, but also the water came out of the first side of Jesus. Kantong gidughang mi daw ang kilid sa itong Ginoo dito sa Kalbaryo, bago pumunta sa ulog, mga kaigsuonan. Dili kay dugo ra ang miagas sa kiliran sa itong Ginoo. It's not only blood for redemption, but the water of life came out of the first side of Jesus. This means, makes on that life was released through the death. Sa kamatayon ni Jesus, sa miagas ng dugo, ug ang tubig midagayday, mga kaigsuonan, it means life. Water means life. That means the life was released through his death. 2 Timothy 1:10. Mingon makes on the Son of God has brought life to light. No? Gidala niya ang kinabuhi ngadto sa kahayag, and this means that he has released life and has manifested life. 1 Peter 1:3. Mingon makes on through the resurrection of Christ, God has regenerated us. Pagkabanhaw ba ni Jesus ba? No? Ato man gisilibrar, no? Naghatag na og kagahom nato igsoon nga iya tang gi-regenerate. That means that after Christ released the life within him through his death, he imparted his life in resurrection to God's chosen people. Kanimo, kanako, kanila, kanatong tanan. Iyang gipahat, iyang gi-impart, mga kaigsonan, hibara, no? Sa ato pa, he cut out his life in resurrection to God's chosen people. Christ has become the life-giving spirit. 1 Corinthians 15 verse 45. Shout out to Melchor, may buntag niya, Pastor Melchor, no? Sa ba, dili na unta na to, dula-dulaan ang pagtuo, ang pagsalig, ang pag-ila sa gibuhat ni Kristo.
Ato kay mo perform pa man ta, mo pakita pa man ta, maayo ta, kay baluta, magkuan pa ta, magsakripisyo pa. Ang gibuhat ni Kristo igsoon, He imparted His life in resurrection. Christ become the life-giving spirit. Sa ba? Kung siyang life-giving spirit, just breathe it. Ato ni siyang ginawaon, mga kaigsunan. Because after Christ released His life through death and imparted His life to God, chosen people, through His resurrection, He Himself become the life-giving spirit. Shout out to Ma'am Lorna, no? Ayong buntag niya, Ma'am Lorna. O shout out to Pastor Boboy Danong. May pumusta ko niya. No? Mga kaigsunan, kung saan maghimo pa tag seremonyas, maghimo pa taog diwata, maghimo pa taog ka ng manawag pa taog ka ng itsa pa tag piso ngadto sa genie, igsoon, nga atong buhaton. Because after Christ released His life through death and imparted His life to God's chosen people, through His resurrection, He Himself become the life. So, diba, ginhawa siya. 2 Corinthians 3 says that the Spirit gives life. Verse 6, ang Espiritu naghatag o kinabuhi. So, diba, this Spirit is available to everyone. Ato ni siyang ginhawaon. Bread, the bread of life, may son. And then now the Lord is the Spirit. Verse 17, so He come as life. Yan siya as kinabuhi. On the cross, He destroyed death dito sa cross. Gilaglag na niya. Ang tanang listahan gidala sa cross, and the enemy was paralyzed. Colossians 2 verse 15, 14 to 15. Reduced to zero equilibrium ng power, display into public. Giputla na og tam ang kaaway, wala na igahom. Ang kinabuhi sa itong Ginoo on the cross, destroyed death. Mga kaigsunan, dili lang ang death may yung destroy, but the source of death. And He released life to God's chosen people. You are His chosen. You are the beloved. Mga kaigsunan, in resurrection, He become the life-giving spirit so that many can avail or can impart Himself. No, He can impart Himself as life to us. So enter into us, live within us, because God has saved us, and in living us, Ephesians 2 verse 5 says that we have been saved by grace. Kita naluwas sa grasya, pero ang Kristyanismo misuse this verse. Ang Kristendom misuse this verse, mga kaibigan. They use this verse for salvation by death. Ilang yun na nga ang kini nga verse, Ephesians 2:5, may ison nga, we're saved by grace. They use this verse for salvation by death of Christ. But it is not. Pastor Melchor, Ephesians 2:5 refers not to the salvation Christ by death, but the salvation by Christ's life. Naluwas ka sa grasya, pinagay sa kinabuhi ni Kristo, dili sa kamatayo ni Kristo. Ang kamatayo ni Kristo, bayad sa sala. He paid in full. Consummatum est. Unya, silang gibayaran na, He impart His life, Ephesians 1:14, 1:13. He's the down deposit, the Spirit. Mana nga, ang grasya, nagluwas ka na to, and Christianity misuse this verse, nga maingon ang Christianismo, salvation by death of Christ. Ang death, is to pay. Pero ang kinabuhi, mga kaigsunan, is not the death but resurrection of Christ. It refers, mga kaigsunan, Christ's life. And this is because Ephesians 2 tells us that we were saved by being made alive together. Mahimo lang kang maluwas, ano mabuhi ka. Dili sa kamatayon, kundi sa kinabuhi. Altogether, may kaigsunan with Christ and by being raised from the dead. Verses 5 and 6. Okay, so Ephesians 2 reveals that salvation is not by Jesus' death, but by His life. Kinabuhi ni Kristo igsoon. Muna, it was the resurrection life which God used to save us, not from sin,
but from death. Mga kaigsuonan, gibayran niya atong utang, gibayran niya atong sala, ug humana, ingon siya, wala na ko masuko nimo, mingon ng Ginoo, I remember your sin no more. The issue is not sin, may son, but life. Wala, gipahasaylo na ka, okay, wala na kay utang sa pawn shop, wala na, pero mo dawata ang sustento sa kinabuhi. Wala kay utang. Pero daghang mga wanay utang, pero sige kay puguna-una sa utang, di katug, no? It was the resurrection life which God used to save us, not from the sin, my son, or from death. Romans 1 tells us that we were under sin, muna nga nahitabo nga we are sinners. But Ephesians 2 tells us that we are under death and we are dead person in sin. Patay ta sa sala. But, usigingon, when we were dead in sins, God made us alive. Sa dihang patay ta sa sala, sa dihang lugbok ta sa sala, sa dihang nganong response mo ka, oy, ang patay di naman naka-response, gibuhi gani ka sa Dios, maigsoon. Mana nga, patay na ta sa sala, but God made us, Ephesians 2. God made us alive. That means God enlivened us by resurrection life of Christ. And this is the salvation of life. Not the salvation by Christ that Jesus that based on. Dili sa kamatayon. Ang kamatayon mo ang pagbayad, pero ang kinabuhi nasa pagkabanhaw. Embrace the reality of life. Gaksa ang kinabuhi. Kauna siya. Gipresent na ang kaugalingon as food. Ang makakaon sa tinapay, makabaton sa kinabuhi, igsoon. Matud pa ang minom sa tubig sa kinabuhi nga akong gihatag kaniya. Sama kini sa fountain nga mag-ulbo-ulbo nga sa ilalom sa kinauyukan nimo dagayday ang tubig o muapaw, mulabaw, mu-overflow. When mu-overflow gani ang kuan migsoon, mao nang panahon nga you can share the blessing. Ang problema na to, we share blessing, we share the salvation, we share, pero ikaw mismo wala ka mapuno. Ikaw wala ka inom-inom og tubig sa kinabuhi, wala kay kaon sa tinapay. Ang imo hapa-hapa ra. Ang Dios wala magsulti nga you will bow down, where you will raise your hands, and you ang ingon sa ina, ako ang tinapay, gawas kong mukaon kamo sa akong unod o muinom sa akong dugo. Wala mo'y bahin ako. Except you eat my flesh and drink my blood. Wala mi na, except you raise your hands, except you bow down, except you flatter God. Pero miingon siya, John, gawas. Pero sa may gibuhat sa mga tao, 5,000, nanagan, nanlakaw. Tanawa, John 6 verse 55, og silang tanan nilakaw. Kinsa may nabilin? Ikaw nabilin ka? Ako nabilin? Milingi sa ka Pedro, mingon siya, Dro, mubiya, mapun mo siya. Asa mo padong? Pagkigsonan, the issue is, we need to eat Jesus. Kauno na to siya. The issue is life, is not death, may son. Kita patay ta, pero gibuhi ta sa Dios. O saan ang gibuhi ka sa Dios, igsoon? Di man pwede mabuhi o di mo kay kaon. Ayaw kumpiyansa na Domingo nga mag-sayaw ta Domingo, ulog-ulog ta sa Dios nga moingon ta, Lord, you're beautiful beyond imagination, makikita mo wara-wara, may igsoon. Pero it's not honoring, it's not bowing down. Try to study the Word of God, Bigson. The Bible says that Jesus is the door. Wa siya mingon niya nga atubangan sa pultahan. Pakpak niya. Atubangan sa pultahan. Sayaw niya. Atubangan sa pultahan. Lukso niya. Mingon siya, come inside, sulod. Aron makakaon ka o makasabsab. You will enjoy life and He will show the things. Revelation 5, Bigson. Pakita niya ang mga butang. Pakita niya ang trono. Ipakita niya ang, like the Son of Man, ipakita niya ang golden lampstand. Ug kanang tanan na ikahulugan, may John. When ako pagdasig ni mo mag-igsoran, gilaglag na sa Dios ang kaaway. The Son of God abolished death
and the Son of God destroys Satan, mga igsoonan, who has the might of death. Pildi na, 2 Timothy 1:10. Ayun na, ikaw gyapoy makig-away sa kaway, maay ka mo, hingilig yawa. No. Okay, so it's not your task, dili na nimo trabaho ang paghingilig yawa. Maay tas deliverance, igsoon. Ang atong trabaho as a victor, igsoon, is to eat Him every day. Ingon siya, enjoy life to the fullest. You can eat all the fruits of the ground. Siya ako ang tinapay, ang mukhaon ako may kinabuhi. Magigsonan, madaugon ka, mingon ang ginuwala na kumasuko nimo, I remember your sin no more, and I love you with everlasting love, gihigugma ka na ako. And you are His beloved. Okay, salamat. Salamat kayo, Pastor Melchor. Salamat kayo, Ma'am Lorna. Salamat kayo, Jim, Bill James Noynay, o RG, o Sister Arlene. Salamat kayo. Salamat kayo, Brother Iman, Impang, no? O salamat kayo sa inyong panahon. Ang Diyos nagapanalangin na kanimo. Amen. Amen.